So yun guys, welcome back sa aking YouTube channel at ngayon ang pag-uusapan natin ay about refactor. So ang gagawin natin sa video na to, i-refactor natin yung students controller. Mag-a-apply tayo dito ng um, solid principle, which is yung S dun sa solid principle na single responsibility. So dun naman sa refactor, nagagamitan talaga niya, meron ka ng code na gumagana pero hindi siya ganun ka-readable, hindi siya ganun kadali basahin at hindi rin siya optimize. Minsan inaabot ng ilang seconds bago niya matapos yung task. So kailangan mo siyang i-refactor. So ang refactor, isa siyang process na ginagawa mo sa code mo na ina-alter mo yung code pero hindi yung functionality o yung behavior nung task na binibigay mo dun sa function. So, kunyari, dito sa example nating students controller, itong store method natin, makikita nyo, ang dami niyang task na pine-perform dito sa store method natin. Una na dito yung binabalidate niya yung form fields natin. Pangalawa naman, nag-store siya ng data sa database. Nabe-break natin yung principle na single responsibility. So, para ma-refactor natin to at ma-applyan ng single responsibility, pwede nating gawan ng form request tong validation na to at gawan din ng service class tsaka repository class tong student create. So sa video natin na to gagawin natin yon, i-refactor natin at gagawa natin ng service class and repository class. Kung bakit kailangan natin gumawa ng repository class, dahil sa mga susunod na tutorial para dun sa ibang principle sa solid, i-apply din natin dun sa repository. So para saan ba natin gagamitin si service class? Gagamitin natin si service class para dun mangyayari yung mga yung pag-alter natin sa mga data o kung may ipe-perform pa tayong task o function bago natin ipasa dun sa repository, which is ang gagawin naman ni repository is mag-insert lang ng data dun sa database natin. So sa ganung way, medyo na-achieve natin yung principle na single responsibility dahil yung repository nag-insert lang siya ng data, yung student service naman yun naman yung nag-apply ng business logic natin. Then si controller naman sa store method, ang ginagawa niya lang is i-call niya yung function sa student service. So, ang una natin gagawin, i-create tayo ng form request. So, run muna natin php_serve at npm ramdev. Okay? Okay, so, yan, refresh natin. So, nandito na ako sa page. Ang gagawin natin dito, gagawa natin ng form request tong mga validation natin sa store at saka sa update na method. So, PHP, yan, zoom in ko lang, PHP artisan make request store student request. So, navigate lang tayo dyan. Gawa na din natin para sa update. So, update student request. Yan. So, navigate lang tayo sa store student request. Then, punta tayo dun sa method na authorize. Palitan lang natin to, set to true. Kung hindi nyo pa familiar tong form request, pwede nyo balikan yung tutorial ko about dito sa form request. Nasa description para madali nyo lang mahanap. And then, navigate tayo dito sa rules. Copy lang natin yung rules natin dito para sa validation. Paste natin dyan. Remove na natin tong validate method at i-apply natin dito. Store student request. So, testing natin yan. Add new student tayo. Yan, gumagana pa rin yung validation natin. Next naman na gagawin natin, pupunta tayo dun sa update. Copy lang din natin to. Set natin sa true. Then, dun sa rules na nagre-return ng array, paste natin yung validation natin, validation rule natin. Then, palitan natin tong student ID ng request student ID. Next, apply natin siya. Update student request. So, ang ginagawa natin dito guys, nagde-dependency injection tayo para dun sa form request natin. Okay? So, try din natin sa edit. Move tayong student ID. Yan. So, gumagana rin yung validation natin dito. Okay? Next na gagawin natin, since na-achieve na natin yung pag-separate nung validation rule natin, gagawa naman tayo ng service
service class para sa student at repository class. So under dito sa app na folder, gawa tayo dito ng services at gawa rin tayo dito ng repository. Okay? So dito sa service, gawa lang tayo dito ng student service.php. Lagyan natin ng namespace na app services. Then final class student service. Yan. So public function, construct lang tayo dito. Mamaya lalagyan natin yan ng code. Then public function create student na nag-a-accept ng array at nagre-return ng student model. Okay? So ilalagay naman natin dito yung logic natin dun sa controller. So copy lang natin to. Yan. Then tawagin natin dito this student repository create, then pasa natin yung code natin. So mag-a-accept to ng array. Yan. Then palitan natin tong request ng data. Okay? So kung mapapansin nyo, undefined property is student repository dahil wala pa tayong ginagawa dito sa repository at wala rin tayong ini-inject dito sa construct natin. So create lang tayo dito ng file sa repository natin na folder, student repository. Palitan natin to repositories. Yan. So declare lang tayo ng namespace app repositories, then final class student repository. Yan. So gawa tayo ng constructor at i-inject natin dito yung student model. So private read only. Okay? Then gawa tayo dito ng public function create na nag-a-accept ng data na array at nagre-return ng student. So return this model create. Yan. So nag-error pa rin siya na undefined property. So i-inject na natin dito yung repository natin. Read only student repository, student repository. Okay? Then lagyan lang natin dito ng return. So yan. Import lang din natin tong student at pati yung student repository. So yan. So try na muna natin tong code natin na to kung makakapag-insert pa rin tayo ng data. Balik tayo sa students, copy lang tayo yung UUID. Yan, palitan lang natin. Testing or Christopher Vistal. Yan, address, test address. Yan. Course, save. Already taken. Yan. So, kung mapapansin nyo, gumagana pa rin yung store request natin. Refresh natin. Oh, wait. Hindi siya gumagana. Kaya pala. Wala pa tayong hindi pa tayo nagko-call ng method dito. So, this student service, kaya pala ayaw gumana. Create student. Request validated. Okay? So, add ulit tayo. Undefined property student service dahil wala pa tayong ine-inject dito sa controller natin. So, construct student service. Student service. Yan. So, remove natin to. Yung gagawin natin private. Para dito lang sa class na to na-apply. Okay? So, try natin ulit. So, yan. Kung mapapansin nyo, meron na tayong na-insert dito. Yan. Okay? So, siguro palitan lang natin to. Dagdagan lang natin to ng created at then descending. Yan. Para mauna yung mga bago nating in-insert. Okay? Next naman na gagawin natin ay yung pag-update. So, copy lang natin to. Then, punta tayo sa student service. Yan. Public function update student. So, nag-a-accept siya ng array na data. At nag-a-accept din siya ng string student ID. Kung bakit string? Kasi string pa yung student ID natin ngayon. Okay? So, this student repository update. Yan. Gawa lang tayo dito sa repository natin ng update na nag-a-accept ng array data at student ID. Okay? Then, return student. Student. Yan. So, return lang din natin to. Gawin din natin ditong student.
Yan. Okay? Then, pasa natin yung data natin dun mula sa controller. Palitan lang natin to. Remove lang natin to, ha. Remove muna natin tong student. Yan. Yan. Next, tong request. Palitan natin ng data. Okay? Yung semicolon, palitan natin ng comma. Yan. Okay, so test natin to. Tawagin muna natin. Student service, update student. Yan. Request validated and yung student ID. So test natin kung gumagana yung update. Copy natin to. Palitan lang natin yung dulo ng 2. Then Christopher Bistal. So hindi gumagana yung student ID natin dito, no? Pag nag-set tayo ng 3, hindi gumagana dahil wala tayong nilagay dito na student ID. Data student ID. Yan. Not found. Okay, so na-update na natin. Palitan lang natin tong redirect route students index. Yan, palitan natin ng ganyan. Para mawala yung error na 404. Nangyayari yun dahil pinapalitan din natin yung ID. So ngayon, pag pinalitan natin yung ID, hinahanap niya yun dito. Nahanap na dito. Since nalitan nga natin, so nagkakaroon ng 404 not found. Okay? So, review lang muna natin yung ginawa natin ngayon dito sa student controller. So, una natin ginawa sa store method and update method, gumawa tayo ng class o form request para sa validation rule o validation ng method na store. So, sa ganung way, at least nasa-separate natin yung business logic niya pag-validate. Pangalawa naman natin ginawa ay gumawa tayo ng student service at dun natin nilagay yung mga method na tatawag dun sa repository para ma-insert sa database. So, meaning to say, kung meron pa tayong extra na gagawin bago natin siya i-insert sa database, pwede natin gawin dito sa student service. So, hindi natin pinapakailaman yung student repository. Okay? So, nagiging single lang yung responsibility ng class na to at the same time nung mga method. Dahil ang gagawin lang nito, mag-create. Ito namang method na to, mag-update. Okay? So, yun lang guys. Sana meron kayong natutunan sa video na to. At kung meron man, huwag nyo kalimutang mag-like, comment at share nyo na rin tong video na to. Subscribe na rin kayo at i-click nyo yung notification bell. So, sa susunod na tutorial, ang gagawin naman natin ay mag-a-apply tayo ng dun sa O dun sa solid principle, which is yung open close na principle. No, pwede nyo ring i-search yung solid principle. Yan, para maintindihan nyo rin. So, sa susunod na tutorial, ito yung gagawin natin. Open close principle. Open for modification, open for extension, close for modification. Okay? So, yun lang guys. Salamat.